Ngunit ikaw, aming Diyos, ay mabait, tunay at mapagpaumanhin. Pinamamahalaan mo ang sansinukob ng may pagkahabag. Minamasa ng magpapalayok ang malambot na luwad at maingat na hinuhugisan upang gawing kasangkapan. Mula sa iisang uri ng luwad, gumagawa siya ng iba't ibang kasangkapan na ginagamit ng mga tao. May ginagamit sa gawang malinis at marangal at may ginagamit namang maruruming lugar. Tangi ang magpapalayok lamang ang nagpapasya kung alin-alin at kung saan-saan. Alam niyang higit na sino man na siya'y nagkakasala sa paggagawa ng mga Diyos-Diyosan at marurupok na sisidlan mula sa isang uri ng luwad. Mga hayop na walang angking kagandahan na kahit bilang hayop ay walang magmahal. Tila na pag-iwanan ng ipakita ng Diyos ang kanyang pagkalugod at igawad ang kanyang pagpapala sa sangkinapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama
at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig, pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Tunay at may malasakit sa bayang Pilipinas, na ang lahat ng ginagawa niya ay alay niya sa kanyang mga mahal na kababayan. Ang kanyang pagiging isang pinuno ng bayang Pilipinas ay makikita nyo sa kanyang kilos, sa kanyang galaw, at sa karunungan ay makikita nyo ang kanyang pagsasalita. Tunay nga, Panginoong Yahweh, na binigyan mo kami ng isang mamamahala at magiging hari ng aming bansa, ang bayang Pilipinas. Tulad ng ginawa niya ng ang kanyang ama noong panahon na siya'y namumuno bilang isang presidente ng bayang Pilipinas. May malasakit at habag sa mga taong kanyang pinaghaharian. At lahat ng mga ginagawa niya, pag ang tao ay gumagawa ng mabubuting bagay, naririto ang kaaway na hindi malaman ang kanyang mga ginagawa. Kaya Pangulong Bongbong, maging matibay tayo at kumapit tayo at manalig tayo sa ating Amang nasa langit. Sapagkat kung hiwalay tayo sa Kanya, hindi natin mapaghahawakan ang iniatang at ibinigay niya sa atin na responsibilidad bilang isang Pangulo at Hari ng aming bansa. Ilayo niyo po siya sa lahat ng uri ng karamdaman, kasama ng kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, at ang kanyang dalawang mga kapatid na si Irene, Amy, at ang kanilang mga anak. Ilayo niyo po sila, mahal na Panginoong Yahweh, sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, saan man sila pumaroon, maging sa ibang bansa, at dito sa bayang Pilipinas, mula Ilocos, Manila, patnubayan niyo po sila, ang aming mahal na Pangulo, sa lahat ng kanyang gawain, at maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, pag-ibig, at katarungan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas.
Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas. Kasama ko ang Ama upang ang aking panalangin ay isang maging matagumpay at maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin.
Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa kalakasan, sa karunungan, sa kagalingan ng mga taong aking pinapanalangin na sila'y mabigyan at malapatan ng kagalingan ng ating Panginoon Hesukristo at ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. At sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob sa inyo, sa ating lahat, yan ay mula sa ating Amang nasa langit. Ang tao ang siyang nagtanim at ang ating Ama ang tagapag-alaga upang tayo'y may makain sa araw-araw ng mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Ama,
Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ang siyang masunod, kundi ang kalooban niyo lamang, aming Amang nasa langit. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, the Bible. Ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo at ng ating Ama ang mula sa Kanya ang karunungan. Ang may pandinig ay makinig. Sa tunay na Diyos lamang nagmumula ang pagiging walang kamatayan. Ngunit ikaw, aming Diyos, ay mabait, tunay at mapagpaumanhin. Pinamamahalaan mo ang sansinukob ng may pagkahabag. Ang pagkilala sa iyo ay ganap na pagiging matuwid, ang pagkakatalastas sa iyong kapangyarihan ay nagbubunga ng pagiging walang kamatayan. Makita lamang ang mga ito ng mga mangmang ay nagsisiklab na agad ang kanilang pananabik sa isang imaheng walang buhay at walang hininga. Kung kami man ay nagkakasala, kami po'y iyong patawarin. Kami iyo pa rin, sapagkat kumikilala pa rin kami sa iyong kapangyarihan. At yamang alam namin ito, hindi na kami magkakasala. Hindi kami naililigaw ng anumang gawa ng likong kaalaman ng tao. Gaya ng isang walang kabuluhang larawan, ginuhit ng pintor o ng isang imaheng pinintahan ng iba't ibang kulay. Sino mang gumawa ng magnasa o sumamba sa gayong larawan ay umiibig sa isang bagay na masama. At matatamo niya ang marapat sa kanya nang umasa siya sa bagay na iyon. Minamasa ng magpapalayok ang malambot na luwad at maingat na hinuhugisan upang gawing kasangkapan. Mula sa isang uri ng luwad, gumagawa siya ng iba't ibang kasangkapan na ginagamit ng mga tao. May ginagamit sa gawang malinis at marangal at may ginagamit naman sa maruming lugar. Tangi ang magpapalayok lamang ang magpapasya kung alin-alin at kung saan-saan. Hindi niya pansin na sa madaling panahon siya'y mamamatay. Nakikipagpaliksahan siya sa mga panday ginto, panday pilak, at panday tanso, at ipinagmamalaki niya ang kanyang mga ginagawa, kahit na ang mga ito ay pawang luwad. Sapagkat hindi niya nakikilala ang Diyos na humugi sa kanya at nagbigay sa kanya ng kaluluwa, nagpasigla at nagpapasigla ang Diyos na nagkaloob sa kanya ng Espiritong nagbibigay buhay. Ang magpapalayok ay isang tao lamang, hindi pa
Nagtatagal na siya'y nilikha mula sa alabok, at pagkatapos ay magbabalik uli sa alabok ng pinanggalingan. Pag binawi sa kanya ang hiram niyang buhay, ngunit inaaksayan niya ang pagod at talino sa paglikha ng isang Diyos-Diyos ang walang kabuluhan, mula sa luwad na ginagamit niya sa paggawa ng palayok. Ang puso niya'y alabok lamang, mahalaga pa ang alabok kaysa kanyang pag-asa. At ang luwad na ginagamit niya'y mahalaga pa kaysa kanyang buhay. Ang buhay ng tao sa balat ng lupa'y isang laro lamang, o isang pamimilihang mapagkukunan ng pakinabang. Kinakailangan siya'y magkamal ng maraming salapi, kahit sa anong paraan, kahit sa masama, iyan ang kanyang paniwala. Alam niyang higit na sino man na siya'y nagkakasala sa paggagawa ng mga Diyos-Diyosan at marurupok na sisidlan mula sa iisang uri ng luwad. Inaari nilang Diyos ang lahat nilang mga imahin na mayroong mga mata, ngunit hindi naman makakita. May ilong, ngunit hindi makahinga. May tainga, ngunit hindi makarinig. May daliri, ngunit hindi makadama. May paa, ngunit hindi makalakad. Ang lahat ng tao ay mamamatay balang araw, ngunit ang hinugisan ng kasalanan niyang kamay sa mula't mula pa ay isa ng patay. Higit pa siyang mahalaga kaysa larawang kanyang sinasamba, sapagkat siya ay buhay. Ngunit ang sinasamba niya ay hindi buhay at hindi naging buhay kahit kailan. Ngunit Panginoon, lalong hangal pa kaysa sanggol na walang muwang ang mga kaaway na nagmalupit sa iyong bayan. Ang gumagawa sa mga ito ay taong hiram lamang ang buhay. Walang magagawa ng isang Diyos-Diyosan maipapantay sa tao. Sumasamba sila sa mga hayop na karumal-dumal, pati na sa mga hayop na pinakawalang isip. Mga hayop na walang-walang angking kagandahan, na kahit bilang hayop ay walang magmahal. Tila na pag-iwanan ng ipakita ng Diyos ang kanyang pagkalugod at igawad ang kanyang pagpapala sa sangkinapal. Dahil dito pinadalahan sila ng angkop na parusa, pinahirapan sila sa pamamagitan ng napakakapal na hayop. Ginawa mo ito upang ang mga taong iyon ay hindi makakain kahit nagugutom, sapagkat ang mga hayop na padala mo sa kanila ay pawang nakaririmarim. Ngunit ang bayang mo'y nagutom lamang ng sandaling panahon, ang pagkatapos ay pinakain mo sila agad ng napakasarap na pagkain. Na ang bayan mo'y daluhugin ng mababangis at nakakatakot na ulupong, at pagpapatayin sila sa baksik ng kanilang kamandag. Hindi nagtagal at nawala na ang galit mo, at hindi mo sila pinabayaan malipon. Ngunit hindi mo pinarurusahan ng ganito ang iyong bayan, sa halip kinakaawaan mo sila, Panginoon, pinadalhan mo sila ng mga pugo upang may makain sila. Masarap at pambihirang pagkain upang sila'y masiyahan. Kailangan ang mga maniningil ng bayang iyon ay magdanas ng matinding pagdaraho upang makita ng iyong bayang kung papaano mo pinahihirapan ang kanilang mga kaaway. Ang maikling pahirap na iyan ay isang babala lamang kapag dakay binibigyan mo sila ng isang sagisag ng kaligtasan. Ang ahas na tanso ay isang paalala sa kanila
na hinihingi ng iyong kautusan. Ang sino man tumingin doon ay maliligtas sa kagat ng ahas, ngunit hindi sa bisa ng kanilang nakita, kundi sa kapangyarihan mo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nagkamatay ang aming mga kaaway sa kagat ng mga luktong at langaw, at walang nakuhang igagamot sa kanila, sapagkat kailangan parusahan sila sa pamamagitan ng gayong paraan. Binigyan mo sila ng tuklawin ng mga ahas upang maalala nila ang iyong mga utos, subalit iniligtas mo agad sila upang di kanila makalimutan. At tuloy makaligtaang pakinabangan ang kabutihan mo sa kanila. Sa pamamagitan nito, ipinakita mo sa aming mga kaaway na ikaw ang nagliligtas sa tao sa lahat ng kasamaan. Samantala, ang mga anak mo ay di nagapi kahit na ng kagat ng makamandak na ahas, sapagkat kinahabagan mo sila, tinutulungan at pinagaling. Hindi gamot ng pantapal o panghaplos ang nagpapagaling sa kanila, pinagaling mo sila ng iyong salita o Panginoon. Ng salita mong nagpapagaling sa sangkatauhan. Ikaw ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ikaw ang makapagpapadala sa isang tao sa bingit ng kamatayan. At ikaw rin ang tanging makapagbibigay sa kanya ng panibagong buhay. Sino man ay hindi makaliligtas sa iyong mga kamay. Ito ang kagilagilalas, ang apoy ay lalong naglalagablab sa gitna ng tubig na siyang ipinapapatay sa apoy. Ang buong kalikasan ay tumutulong upang ipagtanggol ang mga matuwid. Ang masamang tao ay maaaring pumatay ng kapwa, ngunit hindi siya maaaring bumuhay ng patay o magpalaya sa isang kaluluwang bilanggo ng kamatayan. Tingnan ninyo ang masasamang taong iyon. Ayaw kanilang kilalanin bilang Diyos. Kaya pinarurusahan mo sila sa pamamagitan ng dakila mong kapangyarihan. Hinahagupit mo sila ng malalakas na bagyo, ng ulan at yelo, at lubusan silang natupok sa apoy. Sa isang pagkakataon, ang ningas ay biglang namatay. Na huwag mamatay ang mga hayop na pinadadala mo upang parusahan ang mga taong iyon. Sa gayon, ay ipinakikita mo sa kanila na sila'y inuusig ng parusa ng Diyos. Ngunit sa iba namang pagkakataon, ang apoy ay lalo pang naglagablab ng palibutan ng tubig upang sirain ang ani sa lupain ng mga makasalanan. Dito makikita kung gaano ang pagkalinga mo sa iyong mga anak. Nagustuhan ng lahat ang pagkain iyon sapagkat nagbabago ang lasa ayon sa nais ng lasa sa bawat kumakain. Ay siya ring apoy na inalisan mo ng kapangyarihan upang sila'y may makain. Ngunit ang bayan mo'y hindi nahirapan ng ganyan. Sa halip, binigyan mo sila ng tinapay ng mga anghel mula sa langit. Binigyan mo sila ng pagkain na hindi na kailangan iluto, handa ng kainin. Pagkain naging kasiyasiya sa lahat kahit na ano ang kanilang panlasa. Ang pagkain iyon ay dapat sanang natunaw na gaya ng yelo o niyebe. Ngunit hindi natunaw kahit lutuin sa apoy. Dito ipinakikilala mo sa iyong bayan na ang apoy na tumutupok sa ani ng kanilang kaaway
samantalang bumabaksak ang ulan at granizo. Ikaw ang lumikha sa sansinukob, ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ginagamit ng kalikasan ang kanyang lakas upang parusahan ang masasama. Ngunit siya'y banayag at maamo sa mga nagtitiwala sa iyo. Ang kalikasan ay nag-aangkin ng lahat ng anyo upang ipakita kung papaano mo pinangangalagaan ang lahat ng tumatawag sa iyo. Ang pagkaing hindi natutupok, ang apoy ay natutunaw sa unang sinag ng araw. Ang pag-asa ng tao, di marunong tumanaw ng utang na loob, ay matutunaw na parang hamog na nagyelo at aagos na parang tubig na di pinakinabangan. Nangyari ang lahat ng ito, Panginoon, upang matalastas ng bayan mong minamahal, na hindi sila mabubuhay sa pamamagitan lamang ng kanilang tanim. Ang iyong salita ang nagbibigay buhay sa lahat ng umaasa sa iyo. Dito tinuturuan mo kaming bumangon bago magbukang liwayway at magpasalamat sa iyo at manalangin sa pagsikat ng araw. Ang pag-asa ng taong di marunong tumanaw ng utang na loob ay matutunaw na parang hamog na nagyayelo, aagos na parang tubig na di pinakinabangan. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit, at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat ng makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 amen. At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising ng umaga. 4 na Ama namin. Pag kayo'y nananalangin sa araw-araw, mula sa langit, ang biyaya ng Diyos ay ipagkakaloob sa inyo. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya kung tayo ay mananalig at kikilala sa kanyang banal na pangalan, tanging Panginoon Hesukristo ang magbibigay ng lahat ng bagay para sa inyo. Mula sa Ama, ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa inyo. Basta kumilala lamang tayo at hiyag natin ang lahat ng ating mga kasalanan para tayo ay kanyang patawarin. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo
upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit kung kayo'y mananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip, at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, yan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan. Kakilala sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana. Siksik liglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid. Lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit. Sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay, ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipahayag ng ating Panginoon Hesukristo ang walang hanggang karunungan ng Diyos dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalig at magtitiwala sa ating mahal na Panginoon Hesukristo at sa ating Ama. Tiyak na tayo ay lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa inyo ang kapurihan, aming Ama, at kaluwalhatian, at magpasawalang hanggang. Ngayon, ngayon, at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, at ng ating Panginoon Hesukristo. Amen. 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 Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.